Scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpit de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Junan Suras sa kanyang programang Batikos, Gulpe de Gulat. Yes, ang magandang hapon Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Alaws na tayo, Jay. Okay, nakahangka si sa akin. Okay, sige po, bayan ko. Shout out Pilipinas. Itong yung kabayan, kakampi, Junan Suras. Sa ating shout out Gulpe de Gulat. Sa ating mga kababayan, mga OFW, isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang merienda, magandang gabi, at maganda kayo sa balat ng lupa. Sabi ni JR, parang di ka giniginaw, Juna. Ay nako, ano ba pecha natin? A5? A6? A5 na ba tayo? Ang bilis naman. Oo nga, no? Ang bilis kasi naantay ko, bonus eh. Araw po ngayon ng Huwebes, November 5, taong 2020. Naku, isang pikit na lang, bayan ko. Isang buwan na lang. At magbabago na po ang taon. Sana magbago na rin yung ugali ng mga dorobong nasa gobyerno, no? Sige, bayan ko. Bago tayo nga pumalaot, bayan, balita muna tayo rito sa lungsod ng Maynila, no? Kasi makakapanayam ko mamaya po ang National President ng Federation Jeepney Operator and Driver Association, si Ricardo Ribano. Bago tayo pumunta sa bahay, pakikipanayam sa kanya tungkol sa ano ba mangyayari? Balita muna mula kay kasamang Andy Garcia ng Police Files Tonight. Libreng COVID mass testing sa Maynila. Balik
na uli, sabi ni Mayor Iskong Moreno. Balik na uli ang libreng COVID-19 mass testing sa Maynila matapos ihinto bunga ng Super Typhoon Role na nalalasa sa bansa at sa pagkakataong ito'y higit pa itong pinaigting. Sinabi ni Mayor Iskong Moreno na ang mobile serology at testing clinic ng lungsod ay nagpupunta na sa barangay. Gaya po ng barangay, pumapasok na si Kaboy Rebano. Sandali Kaboy, tatawag ako sa imamya. Sandali lamang po, at tapusin na natin to. Sinabi nagpupunta sa mga barangay, Barangay 190, Zone 17 at Barangay 368, Zone 37 upang magsagawa ng mass testing. Ang mga kawani naman ng Manila Health Department sa ilalim ni Dr. Arnold Pangan at Manila Disaster Risk Reduction Management at sa ilalim ni Chief Arnel Angeles ay nagtungo sa mga nabanggit na lugar upang adlangan ang posibleng pagkalat na nakamamatay na sakit. Yan ang naging balita ni kasamang Andy Garcia ng Police Files Tonight. Sige po. Puntahan na natin. Jay, wala eh. Wala rito sa akin. Wala yung monitor ni... Ayan na. Ayan yung Bay, Manila Bay. Nilinis na yan. Ayan, ano yan? Ayan yung sa Baseco. Tawagan na natin muna si Kaboy Rebano. Jay. Dito sa akin pumasok. Kaboy, sa Zoom ka tumasok, ha? Ito. Jay, ito nga, tawagan mo. Kaya sagutin mo na yan. Ayan, yan natutungayan po natin. Yan yung sa parting Baseco. Na kung saan, ang talaga naman pong nagpalinis dyan, ang lokal na pamahalaan, ang lungsod ng Maynila, ang alkalde ng Maynila, si Mayor Cois Moreno. At doon nga bayan ko, sinasabi nga, dito walang baterya. Walang ginastos na 389 million. So, walang question dyan. No? Hindi, sabi nga po, ang lokal na pamahalaan ang siyang nagsagawa ng paglilinis. Yung question kasi po, yung tungkol naman po dyan sa Manila Bay, hindi na kasi natapos yan. No? Yan, Dolomite. Saan ba Dolomite? Dolomite. Pati ko, nakikidoromite dyan. Sige po, bayan ko, no? At sabi nga po, dinapurak tayo ng bagyo, no? Itong si Super Typhoon. Ayan. Typhoon Role. Lintek, sinabi nga po, signal number 4. Nag-signal number 5 pa. Bayan kong Pilipinas, no? Sabi nga po, tayong bansa, ang bansa natin, lagi itong suking binabagyo. Laging may kalamidad. Laging nga po'y problema. Hindi na tayo nawala ng problema pagdating ng bagyo. Ayan, makikita rin po natin dyan na kung saan ito naman yung atang pinadala ni Mayor Cois. Nagpadala ng mga tulong sa Albay, no? Isipin nyo, yung lungsod ng Maynila, no? Hindi na sakop yung parting Bicol. Ayan, kasi ang tinamaan talaga, yung inabot ng matindi, yung parting Bicol. Ayan. Kaya nga po, may utos dyan no? Ang DNR na naman, na kung saan, stop quarrying. Yung mga nagmimina, nagpuputol ng mga puno, naguhukay. Yan po, bayan ko. Kaya nga po, nung magkaroon po ng bagyo, ang rumagasa po dyan, bayan, naglalaki ang bato. Naglalaki ang bato at mga putik at lahar nagaling po sa bulkang Mayon. Kaya may utos dyan Okay na? Sige. Ayan. Yung ating nga po ay bago. Yun na, okay na. Okay. Ang bagong Pangulo ng PEDUDAP. Ayan. Si Kaboy Ricardo Rebano. Magandang hapon, Kaboy. Ka-Jun, magandang hapon po sa iyo, lalo na dyan po sa himpilan ninyo. At ako po yung nagpapasalamat at binibigyan niyo po ako ng pagkakataon upang makapagsalita at malaman ang sambayanan ng ating katayuan sa ngayon. Kaboy, kaya kita pinilit na makapanayan
Kasi sa darating na Disyembre, ito susunod na buwan, ito yata yung, no? Yung taning sa inyo ng ating gobyerno na kung saan na marami sa mga pampasahero ng sasakyan gaya ng jeepney, mukhang tila po ipe-phase out na. Ano po masasabi nyo riyan? Kajun, ganito ho yung sinasabi ng ating gobyerno na lumabas na memorandum circular. Ganun din naman po yung mga nakausap natin sa pamahalaan na wala naman pong phase out na sinasabi. Ayon po dito, ang kinakailangan lang po, dahil nga po sa programa ng gobyerno na modernization program, ang kinakailangan po ay makapag-consolidate po yung bawat isang single operator in one corporation or cooperative. Then, pagkatapos po noon, nakapag-consolidate sila, comes next year, automatic po makakapag-rehistro po sila. Magpapatuloy po sila sa paghahanap buhay nila hanggang dumating kung sakali po ang mga bagong unit. Sa tingin ko naman po, mukhang matatagalan pa dahil nga ho sa kalagayan ng bansa natin, dumaan ang pandemic, maaring wala ho pa tayong sapat na kakayahan para mamuhunan doon sa mga modernong sasakyan. At inuulit ko, Jun, ang samahan po ng PUDAP ay kailanman hindi po kami tumututol sa anumang layunin ng gobyerno na pabataas ang antas ng transportasyon dito sa Pilipinas. Ang tangi lamang po naming hinihiling ay mapagbigyan po muna kami dahil sa ngayong pandemic, dumaan ang pandemic, halos walang buwan na, wala pong sapat na pera, kakayahan para makapag-consolidate po yung isang operator. Okay. Ang sinasabi kasi po, marami tayo nakakausap din po mga jeepney drivers na sila'y natatakot, nangangamba, na tila na sinasabi binibigyan na sila ng palugit, no? Particular siguro po ang pakipag-ugnayan po sa LTFRB tungkol nga po sa pinangangambahan nila na yung nga po nabanggit natin na yung taning hanggang Disyembre na aalisin na po yung naging traditional jeepney natin at ang ipapalit po yung tinatawag po mga e-jeepney. So yung laban niyo po, ang sinasabi niyo po ngayon na posibleng hindi po matuloy. Ganun po ba yun? Hindi po, Jun. Yung programa po ng gobyerno, tuloy-tuloy po talaga yan. Ang sinasabi nga lang pong phase out, ayon po dun sa mga naririnig ko rin. At yan po, yung pangunahing problema ngayon ng isang individual operator. Nung makipag-usap po ako kay Attorney Tamayo ng Central at FRB, nag-usap po kami personal. Ang sinasabi ko nga sa kanya, Ma'am, Attorney, kapag dumating po ba yung December, yun po yung naririnig ko sa labas. Ayon po yan sa mga operator. At hindi sila makapag-consolidate. Ipe-phase out na po ba sila? Ganito po yung sinasagot ni attorney mismo, Attorney Tamayo. Sabi niya, sir, wala naman po tayong sinasabing phase out. Ang sinasabi po natin, kinakailangan lang po, comes December, kinakailangan consolidated na ang kanilang mga prangkisa in one corporation or cooperative. Then comes next year, magpapatuloy po ang pagre-rehistro sa kanila. Ganon din po yung paghahanap buhay nila. Tuloy-tuloy pa rin po. Wala pong binanggit si attorney na mape-phase out. Hindi ko lang po alam kung saan po nakuha ng ilang mga kasamahan natin at sila po yung nag-aalala sa kasalukuyan. Ganon po, Jun. Yung prangkisang sinasabi niyo po, umiiral pa rin po ba yung prangkisa na yan sa panahon po ngayon? Totoo po, Jun. Dahil yung katotohanan nga po, lahat po ng mga operator na gustong inirehistro nila yung sasakyan nila, tinatanggap naman po ng LTFRB. Wala pong tinatanggihan sa kanila. Maliban lang po, dun sa mga talagang namatay na yung prangkisa, siguro po sa kapabayaan din ng mga individual operators at sa mga pangyayari nga po ngayong pandemic, wala silang maipantustos para maiparehistro or ma-renew ang kanila pong mga prangkisa. Tungkol naman po sa problema po sa mga ruta, ano po ngayon yung mga nagiging suliranin ng iba't ibang mga driver operator na kung saan po yung kanilang mga ruta hindi nagagamit at tila po na sinasabi nga po nahinto
tulad po yung parting Blumentritt o Muñoz na iba pa mga ruta na hindi po ikangay pinayagan pong makabiyahe. Ano po masasabi niyo ron? Kinestyon ko rin po si attorney dyan. Maganda naman po yung naging kasagutan ng ating mahal na attorney na tiga LTFRB Central. Ang sabi niya po, kasi meron po akong hiniling sa kanya. Sabi ko, attorney, baka naman po pwede mabigyan na rin ng QR code yung iba naming mga ruta na hindi pa nakakabiyahe hanggang sa kasalukuyan magmula pa po ng pandemic. Inisa-isa ko po, katulad po ng Pandakan Leong Ginto. Ang sinasabi po kasi ng attorney, may tumatakbo na bang mga unit dyan? Meron na po akong modernized jeepney. O ang tabayanan lang kasi sa dami ng mga ruta, iniisa-isa daw po na bigyan ng mga QR code. Comes ito pong Muñoz Monumento. Alam naman po natin yung Muñoz Monumento. Parte po yan ng EDSA. Yan po yung ruta nilang eksakto. Maaaring sila po ay mahanapan ng panibagong ruta. Kasi hindi na nga inaalaw sila dyan sa kahabaan ng EDSA na mamasada. Ganon din po yung ruta nitong Sergeant Esguerra, Quezon, Sergeant Esguerra. Dumadaan po sila dyan sa Commonwealth. Kaya daanan po ng mga bus yan, kaya maaaring hanapan din po sila ng panibagong babiyahihan nila. Pero ito pong nakapagtataka, ito pong Blumentritt Dimasalang, Quiapo Ilalim. Yung kasamahan po niyan, hanggang sa ngayon, hindi po talaga nabibigyan ng QR code. At yun din po yung kasagutan ni Atty. Tamayo sa amin na maghintay-hintay lang kasi nga sa dami ng ruta, hindi naman kami nagpapabaya at lahat naman yan makakabiyahe. Yun po yung eksaktong sinasabi sa akin ni attorney at ako naman po yung naniniwala kay attorney na mukhang napaka-ayos naman pong kausap ni attorney. So yung ibig sabihin ka boy, yung mga ibang unit, no? Kasi na minababanggit din po na kung saan hindi sila pinapayagan regarding nga po sa pinaiiral nga po na modernisasyon ng mga sasakyan. Gaya po rito, sa may parting Pasay, mabibilang po natin yung mga sasakyan na tumatakbo rito. At maraming tumatakbo rito, mga bus, na biyaheng Baclaran to Monumento. So, siguro hindi lamang po yung parting Blumentritt, Dimasalang ang mga may problema. Pati ibang mga lugar na kung saan hindi rin po natututukan ng mga leader din po ng mga mamamasada. Ano po masasabi nyo riyan? Ayun po dito, nung kami po yung nag-uusap, isinama ko na rin po yan, katulad din kahabaan ng Top Avenue. Kasi may nakita ako dyan, bunga biyaheng bus na hanggang sa Monumento. Ang hanggat wala pa ho na nabibigyan ng QR code na mga lehitimong mga prangkisa dyan, tulad ng mga jeepney, magpapatuloy po ang pagbiyahe ng mga bus na yan. Pero, ayon din po kay Mayor Isko Moreno, sa ating mabuting mayor, sinasabi niya, oras na dumating na at nabigyan na ng pagkakataon na makabiyahe yung mga jeep dyan sa lugar na yan, automatic po ipauhuli niya lahat ng mga bus dyan. Yan po yung sinasabi ng magiting nating mayor. O, yun sana itatanong ko eh. Kayo ba sumasang-ayon? Kasi sapol na sapol, ang ikangay hanap buhay nyo rito. Dahil maraming bus po, particular po, ito nga po, yung parting Road 10, no? Monumento to Pitex. So malaking ika nga po eh, may ginawa pero may pahirap. Ibig sabihin, may ginawa doon sa mga pasahero, may pahirap naman po sa mga driver na kung saan marami rin po mga jeepney driver na nawalan din po ng hanap buhay, yung mapagkakakitaan. May nabanggit din po sa akin tungkol rito sa may parting biyaheng Herbosa to Pierre. Dati kumikita sila ng mahigit 2,000, maabot pa ng 3,000. Nung ika nga po ay magkaroon po ng partisipasyon o yung ika nga division, ang bawat sasakyan, kasi 5 po, di ba? Kalahati sa inyong ika nga po ilulan, nakalahati po ron nawala. So ano po masasabi niyo po rito sa mga kasi po, pagdating naman po sa mga bus, alam naman natin na malalaki po yung malaki yung kapasidad na makaya pa nilang maglulan.
meron nga pong mga driver at konduktor, alam po natin, ang upuan dapat po, kung tatluhan, dapat nakaupo lang doon, dalawa. Kung halimbawa dalawahan, dapat nakaupo ron, isa. Nung mapunta ako rito sa Las Piñas, minabuti ko sumakay ng bus. Aba, meron nga po yung tatluhan, nagiging, napupuno na. Yung dalawahan, napupuno na rin. So, argabyado yung mga sinasabi nga po natin, mga jeepney na kagaya nyo, na pinagbabawalan po na magsakay po ng punuan. No? Ngayon, yung sinasabi nga po natin na ngayon pinayagan po yung bus, mabuti sinasabi po ni Mayor Isko Moreno na kapag binigyan kayo ng QR o binigyan kayo ng pagkakataon na makabiyahe, siya po na mismo magbabawal po sa mga bus na dumadaan po sa mga dating ruta ng mga jeep na pinapasadahan nyo. Lalo na po kung sinasabi nga po may ruta. So paano nyo po inilalaban ngayon itong sistema na kung saan apektado kayo? Kajun, ganito po, no? Yung mga apektado naming mga ruta, idinulog na po namin yan. Kasi hanggat maaari po, ayaw natin makapag-away kanino man. Ang gusto natin, kung kinakailangan pag-usapan. Pag may kinakailangan i-submit at nire-required tayo ng mga dokumento, dinadaan po natin sa ganun. At tinatanggap naman po nila, Kajun. Ngayon, yung tungkol po doon sa mga jeep na 50%, hindi na po sila 50% ngayon. Nilakihan na rin po, kung 20 yung seating capacity ng jeep, pwede na rin pong magdagdag ng mga pasero up to 75% ng capacity. Kailangan lang po maglagay sila ng plastic barrier para sa mga pagitan ng mga pasahero. Para naman po mapangalagaan din yung mga individual na pasahero doon sa sasakyan kung saan sila po sumasakay. Naiintindihan po namin yun, Kajun. Yung hindi lang po namin sa ngayon na maintindihan kung bakit itong mga ruta namin sa tagal na po, 8 buwan na hindi pa rin po sila napapayagan. Yan ang po yung matinding mga hinagpis ko Kaya lahat po ng pakistuyo, pakiusap, hanggang dun sa ating mahal na Pangulo, nakikiusap po ako na sana naman itong mga 2 buwan na natitira hanggang sumapit itong Pasko, mabigyan po sila ng pagkakataon na makapaghanap buhay din. Ito pong mga taon to, may mga pamilya po ito Kung saan-saan na po sila naghahanap ng pagkakakitaan, alam po naman natin na napakahirap, lalo-lalo na sa may mga edad ng pong driver, mahirap na po sila makahanap ng hanap buhay. Na maliban doon, sa Manila po, nakakasiguro po ko nung nag-uusap po nga kami ni Mayor, sabi ko, Mayor, sana po tulungan naman ninyo yung mga senior citizen na hindi na po pinapayagan na makapagmaneho ng jeep. Maaari po sana bigyan sila ng panibago, pag-aralan kung anong livelihood yung pwedeng itulong sa kanila ng lungsod ng Maynila. Ang sinasabi nga po ng ating magaling na mayor, sabi niya, may pinasa na silang batas para po sa mga senior citizen na driver para doon sa kinakailangan nilang mga livelihood. Kaya kami po talagang malaki ang pag-asa namin. Balikan ko itong kooperatiba. Sige po, tuloy niyo. Tanging si Mayor Isko Moreno po ang makakaresolba ng mga problema naming sinasapit ngayon. Okay, sige, dagdagan ko lang man po ito. Follow up ko lang man po ito tungkol po sa pagkuha ng sinasabi nga po modernong sasakyan. Ito po bang pagkuha nitong modernong sasakyan, like nitong jeepney na to, ang binabanggit niyo po rito, kooperatiba. Ganun po ba ito? Pwede po, 2 entity po yung pwedeng gamitin yan. Isang corporation or cooperative. Kung isang grupo, halimbawa po, dito sa Pandacan, Leong Ginto, pwede po sila ditong magkorporasyon. Kasi meron na po tumatakbong mga modernized jeepney dito na pinaandar po ng cooperative. Kaya pwede po silang magsabay dito. Kaya nga lang, yung dispatching system na gagawin, kinakailangan isa lang po. Kung kooperatiba lang po yung dispatching. Yung fleet management, 2 po silang mangangalaga. Yun yung sinasabi natin. Dahil may nagsasabi naman po, mukhang ayaw nila. Dahil magiging ika nga po tatakbo po sa modernong sasakyan na yan, yung kitaan daw po, hindi na nila kikitain yung dating malaking kita. Paano po naging sistema? Ito po ba may parang
para minimum, para pasahuran na lang po ba ang driver para maging malinaw po ito sa mga nakikinig sa atin, ha? Ito po bang mga, porsyentuhan? Kung halimbawa po itong mga e-jeep ang gagamitin, porsyentuhan ba ito o swelduhan? Ganito ka, Jun. Kasi ayon po dyan sa memorandum din na lumabas, galing kaduktong po yan ng jeepney modernization. Nung lumabas nung 2017, ang sinasabi po dyan, ang kinakailangan po, kung ikaw ay isang operator, ikinonsolidate mo sa isang korporasyon or isang cooperative, yung iyong prangkisa, magkakaroon po kayo ng usapan kung saan ka pumasok, kung magkano yung magiging ibibigay sa iyo ng korporasyon or cooperative. Sa operator po yon. Pero kung sa driver naman po, labor base po yung sasahurin nila. Monthly base, weekly base, conforme po kung ano po rin po yung ano. Pero kinakailangan, meron pong mga benepisyong nakalaan para po doon sa mga driver na mag-handle o magdadrive ng isang modernized jeepney. Ito po, kuryente, hindi ito dekrudo, hindi ito dilangis. So, kailangan talaga yung mga driver na hahawak nito, nakakaintindi doon sa sasakyan na patatakbuhin nila. Hindi po Hindi ba? po ka Jun. Diesel engine po yan. Yan po yung tinatawag nating mga Euro 5, Euro 4. Diesel din po siya. At yung mga maintenance provider po niya ay mismong korporasyon or cooperative. Wala pong kinalaman dito yung jeepney driver. Sila Hindi po ito ay yung sinasabing e-jeep, electronics jeepney. Bihira po naman dito sa atin yan. Kadalasan po ginagamit yung mga e-jeep na yan doon. May mga party po katulad po sa Taguig. Hindi rin po sila yung magme-maintenance doon, kundi yung isang korporasyon or cooperative. Ang tanging trabaho lamang po nila ay magmaneho. Yun po yung gagawin nila. Ganon din po doon sa mga Euro 4 engine, diesel engine. Wala po silang gagawin doon, kundi ang magmaneho. At babayaran po sila dahil po sa kanilang pagmamaneho. Hindi kaparte yung maintenance, sila rin ang magme-maintenance. Hindi po, korporasyon po ang gagawa ng mga maintenance. Maganda po yan, malinaw, no? Dahil kasi po, yung nakikita natin tumatakbo rito sa parting Espanya, isa po yung sinasabing Egypt po yan, di po ba? Sa may Espanya? Hindi po, ano yan, Euro 4 po yan. Euro 4 diesel engine po yan. Okay, sige po. Naintindihan na natin. So ngayon po, itong ginagawa pong pagsasamoderno nitong mga sasakyan na to, ito po, willing na po kayo sa ganito mga sistema. Alam mo, sabi ko nga, Kajun, hindi naman kami tumututol. Ang tinututulan lang po namin, sana po, bigyan kami ng pagkakataon ng ating pamahalaan upang matugunan kung ano po yung mga dapat namin tugunan at magkaroon po ng win-win solution dito. Kasi masakit po talaga sa mga operator yung mawala ng kanilang hanap buhay na pinagsikapan nila ng matagal na panahon. Diyan po sila nag-abroad. Masakit po talagang tanggapin sa kasalukuyan. Kaya sana po yung ating pamahalaan maintindihan naman po yung parte ng mga operator. Marami po sa kanila na pupuwersa lang gumawa ng mga kanilang desisyon. Dahil kaysa po mawala yung kanilang pangkabuhayan, napipilitan po silang makapag-consolidate. Pero mahirap po talaga, Kajun, mahirap tanggapin para sa isang operator. Yung basta-basta na lang mapupunta yung isang prangkisa mo doon, isang korporasyon or cooperative. Okay. Masakit po talaga yun para sa amin, Kajun. Isa po akong operator. Kaya hanggat maaari na nawagan nga po ko sa ating pamahalaan na sana po bigyan ng solusyon, bigyan ng pagkakataon itong mga single operator na magpatuloy po sa kanilang paghahanap buhay at magkaroon po talaga ng tamang solusyon tungkol po dito. So, yun po ang yung panawagan na po sa ating gobyerno. Dahil dito nga po sinasabi nga, pasan mo ngayon ang, kumbaga, pasan mo ang mundo rito sa problema dyan sa sistema po ng ating mga transportasyon, yung public transportation natin. So, itong iniwan sa iyong mga ikangay inatang sa balikat mo bilang ikangay bagong Pangulo ng PEDUDAP. No, masasabi mo ba bang ito po ay masarap? Mahirap? Ano ba masasabi mo ngayon sa bago mong posisyon?
na iniwan sa iyo Ka- ni dating Pangulong Zenaida Maranan? Kajun, alam mo, bago tayo sa posisyon, pero yung lumang sistema pa rin naman ang ano natin na kahihinatnan. Kasi lagi nga po akong kasama ni Ma'am Seni, kaya pamilyar na pamilyar po ako sa ganitong sitwasyon natin. Medyo mahirap sa una dahil po sa bagong posisyon, nakikipag-usap ako sa mga ahensya, sa local government, national government, para po kami kilalanin naman. Hindi lang po yung mga nakalipas na administrasyon, nasanay po kasi sa madaming panahon. Pero ngayon po, kami naman po ini-entertain naman po ng sangay ng gobyerno natin at pinakikinggan tayo. Hindi naman tayo nakikipag-away kanino pa man. Ang gusto po namin matapos yung problema, masolusyonan yung problema sa maayos at mabuting pamamaraan. Yun lang po yung tanging hangaran natin. Kilalanin yung bawat isang operator na magpatuloy po, makapaghanap buhay sila. Ganun lang po yung ating layunin dito, Kajun. Wala po tayong ibang layunin. Wala na, hindi na tayo makakakita ba na nagwe-welga mga operator, drivers diyan sa kalsada regarding sa mga hinaing nila sa gobyerno? Sa yung panunungkulan? Ako naman, Kajun, kahit po sa panahon ni Ma'am Seni Maranan, iniingatan po namin. Kasi oras na nagwelga yung isang grupo, yung mas lalong naapektuhan dito yung sambayan ng Pilipino. Hindi po natin kinakailangan yun. Ang kinakailangan lang po natin ngayon makapag-usap. At tingin ko naman po, pinakikinggan tayo ng ating gobyerno. Hindi ka ba magbabalagbag ng sasakyan? Kasi may narinig ako isang transport leader na kung saan sinasabi nga, kung hindi nila makukuha ang gusto nila, yung mga sasakyan nila, babarega nila sa kalsada, bahala ang gobyerno na humakot na lang ng mga sasakyan na ibabarega nila sa kalsada. Wala ba sa plano mo yun? Wala po tayo sa ganong kalagayan, Kajun. Mahirap po tayo pumasok sa manggugol tayo sa gobyerno. Hanggat pinakikinggan po tayo ng gobyerno, hindi po pumapasok sa isipan natin yung mga ganyang sitwasyon, yung ganyang mga pangyayari. Kasi lubha pong makakagulo sa ating gobyerno, lalo't nagsisikap naman ang ating Pangulo na ayusin ang ating pamahalaan. Kami naman po nakikisa sa lahat ng mga layunin ng gobyerno, lalit makabubuti sa sambayan ng Pilipino, Kajun. Ganun lang po, Kajun. Okay, maraming salamat sa iyo, Boy Rebano, no, sa bagong mong tungkulin. Baka meron kang gustong panawagan sa mga kapwa mo driver. Lako dagdagan ko lang. Namomonitor nyo ba yung mga ibang mga inyong miyembro na kung saan sinasabi po ng ating gobyerno, ng IATF, panatilihin ang social distancing, panatilihin yung plastic barrier. Marami po mga driver ngayon, tila punit-punit, warak-warak na yung kanilang plastic barrier. Yung pong mga sinasabing alcohol, mukhang hindi yata po, nakalimutan na yata po ng iba po mga miyembro. Kajun, hindi po tayo nagkukulang ng pagsasabi salita sa kanila na ipatupad yung protocol, lalo-lalo na yung health protocol. Yung katunayan nga po, ang ating mahal na mayor, si Isko Moreno, binigyan po kami ng mga hand sanitizer. Hindi yung yung pangkuha ng temperature, binigyan po kami niyan. Kaya na ipamigay po natin sa iba nating mga kasamahan. Yung iba naman po doon sa parte ng Quezon City, dala-dala pa ho nung nabubuhay pa si Ma'am Seni, na ipamigay din po naman natin. Kaya ang lahat po ng mga yan, lagi namin pinagsasabihan, nag-a-announce kami time to time na panatiliin yung health protocol dahil oras na hindi nila naipatupad yan at nahuli sila, nakakaawa rin naman po sila. Sila po yung talagang magpe-penalty dito. Pero sa kasalukuyan, Kajun, lahat naman po sila sumusunod. Okay. At may mga ilan-ilan din naman akong minsan na pagsasabihan na sana huwag kalilimutan natin dahil meron pa pong pandemic, hindi pa ho natatapos. Tama. At huli, Kajun, kami po yung magpapasalamat sa ating butihing Mayor Isko Moreno. Sa dami niya po ng tinulong sa amin. Hindi namin alam kung paano po kayo magpapasalamat sa ating mahal na Mayor ng Lungsod ng Maynila. Maraming salamat po sa iyo, Mayor. Maaaring nakakalimot po kami paminsan-minsan dahil nga sa dinadamas namin problema. Pero sa kabuuan, Mayor, na kung ano man po, yung po pwede namin ibalik sa iyo. Magpasabi ka at handa po kaming tumalima sa mga lalo't mga buting gawain mo.
Sa Okay. pamahalaan naman po, lalo-lalo na sa ating mahal na Pangulo, ang Duterte, sana po mapagbigyan niya naman po kami. Huwag po masyadong mahirapan itong mga single operator na kapag makapaghanap buhay kami ng tuloy-tuloy, makalabas na po lahat ng mga ruta naming hindi pa po sa kasalukuyan nabibigyan ng QR code. Maraming salamat po. Kajun, Okay. si Eden, maraming salamat po. Maraming salamat, Kaboy Ricardo Rebano. No? Mabuhay ka. Siyempre sa mga miyembro mo. Sabi nga, tuloy-tuloy lang. Sabi nga, lahat ng mga problema, matatapos din. Mabuhay ka, Kaboy. Maraming salamat po, Kajun. Okay, sige po. Bayan, yan po yung ating ika nga po bagong Pangulo na PEJUDAP. Federation Jeepney Operator and Driver Association. National President yan ngayon. No? Yan, siya yung pumalit kay Ma'am Sinaida Maranan. Sabi nga, problema, no? Alam niyo itong mga kinakapanayam natin dito, sa kakampi, pinipili po natin. Sabi nga po, siguro mga susunod na araw, tungkol naman po sa mga problema sa pagdating sa pangkalusugan. Pinasasalamatan ko po, no? Yung mga daycare workers natin. Sabi nga ni kasama, kumpare ko, yung dating hepe, OIC ng MSWD, si paring Jay De La Puente, yung tituro nakaramang bagyo. Ito raw po, mga frontliner din na dapat din pong lingapin at ikangay pansinin at pasalamatan. Okay, sige bayan ko. Anong oras na po tayo? Anong oras na ba tayo, Jay? Maaga pa raw. Alam mo pa, minsan po nakakalimutan ko yung oras kapag halimbawa makakapanayam tayo, magandang kausapin, no? Yung may katuturan, binabati natin itong mga naka-watch sa atin sa programang Shoutout Pilipinas. Si classmate Danny Bustamante, nag-birthday si parang Edwin Reyes. Parang Edwin, pakanton ka naman. Binabati ko rin si Lucida Angeles Cruz. At yung aking utol, nandyan po sa Subic, parting Olonga po, si Kuya Boy Wilfredo Magpayo. Naku, kakasal yung aking pamangkin, si Neneng. Ang problema, yung sasakyan. Malayo-layo rin po ito, bayang ko. Ayan, mabuhay po kayo, sabi ni Flor Baltasar Reyes. At siyempre po si Amy Krum. At si Mar Mangahas Lansangan. At si Brazil Namper. Congrats po sa new president ng PEJUDAP, si Sir Ricardo Rebano. At siyempre mukhang may pahabol si paring Andy Garcia na kung saan, balita, muli, eto, bukas nyo palang mababasa sa mga dyaryo. Eto, 10,000 sa bawat pamilyang nasunugan sa Santa Mesa, Sampaloc. Ayun, sa Binondo, mula kay Isko. Muling gumawa ng record ng tambalang Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Hani Lacuna sa kasaysayan ng Maynila dahil sa pamamagitan nila ay tumanggap ng tulong na pinansyal na nagkakahalaga ng 10,000 ang bawat isang pamilyang nasunugan diyan po sa Santa Mesa, Sampaloc upang makapagsimula muli ng kanilang buhay. Nakatakda rin magbigay ng ganitong halaga sina Moreno at Lacuna sa may 50 pamilyang nawalan ng tirahan sa Binondo. Bunga na naganap na sunog noong isang araw. Ito'y tinatayang nasa kabuuang 840 na pamilya na may katumbas na 8.4 milyong piso na cash assistant at siyang pinakamalaking tulong pinansyal na naibigay sa mga nasunugan sa kasaysayan ng lungsod. Inatasan ni Moreno na bigyan ng kutsyon at food packs na naglalaman ng mga pangunahing pagkain ang nasabing bilang ng pamilyang nasunugan kahit pa ang mga ito'y agad na pinakain, makaraang dalhin sa mga tinakdang temporary shelters para sa mga ito. Ayon kay Manila Social Welfare Chief Rep. Goso, ang bilang ng mga naapektuang pamilya na tumanggap ng tulong na parehong gamit, pagkain at cash mula kay Moreno at Lacuna ay 149 Sampaloc
ay 149 sa barangay 401 sa Sampaloc at 650 sa barangay 628 sa Santa Mesa. Kasama rin tumulong sa pamamagi ng tulong ang mga executive assistant ni Moreno na si Weng Santiago at mga konsyal ng District 4 and 6. Kahit na hirap ang Maynila na mapagpalang Panginoon, maraming nagbibigay, kaya naman pinipilit naming maging masinop. Ano mang singkunduling kasing singkuhan ay tutunawin ko para kapakinabangan ninyo. Merry Christmas! Yun, gaya ng mga kompromiso kung nung araw tao muna bago kalsada kaya maitatag ang Asenso Manileño. Ito po ang sinabi ni Mayor Isko Moreno. Merry Christmas! Iyang galing. Ito kahit ito malungkot na Merry Christmas. May assistance ka, nasunugan ka naman. Pero yun po, bayan ko, at least may ayuda. Hindi nagpapabaya po ang lungsod ng Maynila sa mga sinasapit pong ika nga po, mga sakuna, kalamidad, bagyo, sunog, ano pa man. Ito, mas sinasabi nga natin, maswerte. Maswerte ang lungsod ng Maynila, mayroon pong malasakit ang inyong alkalde. Yun bayan ko. Sige po, diretso tayo. Basahin ko muna yung mga... Ayan, si Juby Magbanwa. Naka-watch din po sa ating programang Shout Out Pilipinas Gulpe. Hindi gulat. Batiin ko muna to, baka makalimutan ko, no? Si Paring Jun Cabanyog ng J&J CBS DWAD. Ayan, sa susunod pong Sabado. Sa Sabado. Ano ngayon? Webes, Biyernes, Sabado. Alas 6 hanggang alas 7 po. J&J CBS DWAD 1098 kHz AM radio. 6 to 7 po yan, bayan ko, ng gabi. At binabati ko rin yung kanyang super. Ayan, super na ika nga po'y alalay. Alam niyo to, itong si paring Jun Cabanyog, ang hanap buhay nito, supplier ng mga piyesa ng mga motor, kahit anong klaseng motorsiklo, kapag kailangan nyo ang piyesa, lalo niya sa parting Las Piñas, puntahan nyo lamang po yan sa may Las Piñas dito po, sa kanyang ika nga po lugar, dyan sa Las Piñas. No? Ayan, at siyempre yung kanyang ika nga po katuwang, pag sinabing katuwang, yung maalalay sa kanyang negosyo, hindi asawa, dahil asawa ni paring Jun Cabanyog, talaga naman pong super ganda na, super sipag pa. Si Mrs. Cabanyog. Ayan, ang kanyang sinasabi ko naman katuwang po sa trabaho, yung ikangay katiwala niya sa kanyang ikangay tindahan, itong si Russell Balenya. At siyempre, yung sinasabi nga ni paring J. De La Puente, yung daycare workers ng Maynila, sakripisyo rin po yan kapag bumabagyo. At siyempre, binabati ko rin yung mga nagdiriwang po ng mga may kaarawan po ngayon Nobyembre. Happy birthday, happy kaarawan. Ayan, sa lahat-lahat po nag-birthday po ngayon Nobyembre. At siyempre, binabati ko rin siyempre yung ating kaibigan ng punong barangay na 117. Si Chairman punong barangay Joel Gungun. At siyempre, yung mga grupo po ng mga batang tondo. At ang nag-iisang ina ng Manileño, katapat Mayor Fredly, mahal ko ang tondo. At siyempre, ang Manila City Hall Reporters Association. Happy watching po sa ating programang Shout Out Pilipinas Gulpe. Ayan, batiin pa natin, marami pong ikangay, nagpapabate, si Beth Marcelino. Ayan. Good morning po. Good afternoon po. Ayan. No? Good morning naman po sa ating mga OFW. Sige po, bayan ko. Meron pa tayong 15 minuto. Tama ba ako, Jenny? 20 minuto. Diretso tayo, bayan ko. Pag-usapan naman po natin. Nung nakaraan pong Martes, nung makalawa, ayan, medyo napatid tayo. Ibig sabihin, yung programa po natin napatid. Dahil yung aming mahusay na technician, ayun po, hanggang ngayon, inuubo. Nagpunta ng Bulacan Alam nyo may bagyo.
Andyan niya si Role. Ayun, pumunta na ulanan. Ayun, bayan ko, hindi po nakasok pa. Kaya, hindi po kami maski naman po ang yun lingkod, no? Kasi po may Lunes lang lumayas itong si Role. Di ba? Kaya ingat po mga kababayan. Puntahan natin. Lagi na lamang po, paulit-ulit na lamang, para tayo mga sirang plaka, no? Parang sirang plaka na lamang po ang ating gobyerno. Paulit-ulit. Ibig sabihin yung paulit-ulit, yung nangyayaring kadalasan, na tila po, yung pag-iingat, tila po nakakaligtaas. Di ba? Ito po, nung rumagasa po yung bagyong Rolly, signal number 5, di ba? Super typhoon. Sabi nga, ito ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayon 2020. Ito, super na, super duper. Number 5, bayan ko. Oh. Tapos lalanding po ng Metro Manila, number 4. Puntahan muna natin yung parting ika nga po'y Bicol. Rumagasa po dyan, bayan ko. Naglalaki ang bato. Putik, lahar, na kung saan tangay-tangay po ng ika nga'y malalakas na alon, malalakas na ulan, pababa po sa mga komunidad. Ang dami pong naperwisyo, bayan. Kaya nga po, nagkaroon ng hashtag, nasaan ang Pangulo, hindi po ba? Kasi yung kasagsagan po ng bagyo, natural naman po, bayan ko, ang sambayan ng Pilipino, kapag mayroon pong mga kalamidad na nangyayari, ang hahanapin po niyan, ang leader ng bansa. Hahanapin po yan, sigurado, 100%. Kaya nga po kumahalat yung hashtag, nasaan ang Pangulo. So sabi ko nga po, itong pangyayari, sabi ko nga po, paulit-ulit na lang. Ano pong nakita? Ano po yung mga dahilan kung bakit umapaw? Bakit nagbara ang mga tubig na kung saan-saan papunta ito sa mga dagat, hindi po sa komunidad? Nagbara kasi po yung talagang dadaanan ng baha. Nagpunta po sa mga mataong lugar. Ano po ang dala? Naglalaki ang bato. Naglalaki ang troso. Hindi po ba, bayan ko? At dito nga sinasabi nga, biglang nag-utos. Nag-utos ang gobyerno, ang DNR, stop quarrying, paghuhukay, pagmimina. Diyan sa ngay malapit po sa Bulkang Mayon. Bayan. Meron nga pong tinuturo na isang konsihal, Padua, na ika nga po ang negosyo po, magkwari. Maghukay ng ilog, palalimin si ilog, at kung ano-ano pa, bayan ko. At yan nga po, tuwing nagkakaroon po ng ganyan mga kalamidad, lagi natutuklasan ang dahilan po, kalbong kabundukan, ano po pa, sirang bundok, nalasong dagat, nalasong mga lupain. Yan po ang nakikita. Pero paulit-ulit. Hindi po ba, bayan ko? Na nangyayari po kadalasan, parang wala pong kadalaan. Naisip ko tuloy si dating secretary ng DNR na hindi po napasa sa commission ng appointment, si Ma'am Gina Lopez. Kasi itong babaeng ito, nasirang Gina Lopez, yumaong Gina Lopez, ito po yung sinasabing leader na babae na may bayag, na hindi po natatakot kahit sino sinasagasaan, kahit ma-impluwensya. Hindi ba? Nung ito'y nga po in-appoint ng Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ipinakita naman nitong Gina Lopez ang kanyang nga po sinseridad sa kanyang tungkulin. At doon nga nakakita to ng mga illegal na kumpanya na nagmimina. Kaya maraming pinasar di ba? At doon nga po, natuklasan nga po, marami pong lumabag sa regulasyon ng pagmimina. Marami po politiko. Isa nga po, nagpatanggal ng prangkisa po ng ABS-CBN
Bayan ko, na sinasabi nga parang ito'y gante sa ginawa po ni Gina Lopez. No? Meron pa tayong 10 minuto, bayan ko. No? At dito nga, bayan ko, yung sinasabi natin dito, paulit-ulit na lang, wala na po tayong ikadalaan kasi may pera. Hindi ba? May involved na kwarta sa usapin po ng pagmimina. Nawawala po rito yung pagiging makabayan. Nawawala rito yung paglilingkod sa bayan. Ang umiiral po rito sa ating bayan, kung paano kikita, mapahamak na ang iba. Ayun, bayan ko, paulit-ulit po. Minsan po, walang bagyo, bumabaha. May flash flood. Maraming namamatay, maraming nalulunod. Anong dahilan po, bayan? Kaya nga ito po, may pinatupad na naman pong kautosan. Stop quarrying. Bakit lamang po dito sa parting Bicol kayo magpapahinto ng gumagawa ng mga illegal na pagmimina? Hindi po ba? Marami po, bayan ko. Yung pinakamalapit, Montalban. Bayan ko. Lalo na sa malalayong lugar na hindi po nabubuko, na hindi pa natutuklasan. Di ba, bayan ko? Matutuklasan na lamang kapag mayroon pong kalamidad. Marami mamamatay, may mapipirwisyo. Ito, bilyon. Ang sinasabi nga pong, nawala. Nawalang kabuhayan, nawalang buhay. Paulit-ulit malang bayan ko. At dito nga po, iba-iba po yung pagkikreate ng ahensya, ng gobyerno, hindi ba? Paulit-ulit na lamang po. Dito nga po, yung tungkol sa mga ayuda, donasyon, sigurado, bayan ko. Maraming mga donasyon na papasok po rito sa ating bansa. Partikular, lagi na rin naman pong ganyan. Kapag mayroon pong mga kalamidad, ang buong mundo nagkakaisa. Lalo na kung miyembro ka ng United Nations. Bayan kong Pilipinas. Tumutulong po ang iba't ibang bansa. Sigurado, bilyon, kwarta. Sigurado, iba't ibang mga relief goods ang mga papasok na naman po rito sa ating bansa. Partikular ang kwarta, partikular ang kung ano-ano pong mga ayuda at tulong. Sana, yung mga pondong nakalaan dito na itinutulong po ng ating ng iba't ibang bansa, sana tumama ito sa tamang ahensya. Baka mayulanda eh. Hindi ba? Sana po yung mga relief, lalo na yung mga pagkain, huwag niyong bulukin. Ipamahagi niyo. Hindi ba? Pagpadaan naman po sa pondo, huwag niyong nakawin. Gaya po sa PhilHealth, Jesus Mariones, 15 billion, nawawala rin. Bayan ko, kaya nga po naglabas na naman po. Meron na naman tayong kinikreate na ahensya, di ba? Yung Mega Task Force. Bayan ko, laban sa korap. Anak ng Siopaw, sabi nga po, ano silbi? Nitong sinasabing PACC. Itong Presidential Graft and Corruption ni Secretary Belgica. Bayan ko, si Greco Belgica. Wala pa akong nalalaman na pakulong itong ahensya na to. Anong ginagawa ng ombudsman? Hindi ba? Magkikreate na naman kayo ng isang departamento na kung saan puponduhan na napakalaking kwarta para maghanap lamang o maghabol lamang ng mga korap na opisyal. Sana kapag nag-create kayo ng ganyang mga ahensya, siguraduhin niyo po may mapapanagot. Nangyayari, bayan, create kayo ng create na mga sangay na gobyerno na mayroon pong kakambal. Kakambal na inutil, na walang silbi. Bakit hindi nyo nalang i-abolish? Hindi ba? Tsaka mag-create kayo ng panibago. Hindi yung dalawa. Maski na rito po sa binabanggit, meron pong itatatag na i-create uli na isang ahensya na katulad din po ng DSWD. Jesus Mariones, bayan. Ang dahilan para raw mabilis ang pag-ayuda, pagbigay ng tulong. Jesus Mariones, sabi nga po natin, kung walang silbi po ang isang ahensya,
gibain na, alisin na. Hindi ba? Hindi nagkikreate kayo ng panibago tapos po wala rin pong mangyayari. Sige, bayan ko. Siguro may 5 minuto pa ako, no, Jay? Oh, sige, pag-usapan naman natin. Itong laban ni Donald Trump at itong si Joe Biden. Dito, ano ba pakinabang na sambayan ng Pilipino rito? Pero maganda itong laban dito, bayan. Buong mundo ang ikangay nagbabantay. Alam niyo, bayan ko, kapag pinag-usapan ang pandaraya, pinag-usapan ang nga po kalokohan sa eleksyon, number 1 po ang Pilipinas. Bakit, bayan ko? Aba, bayan dito sa Pilipinas, 1 buwan na, 1 taon na, matatapos na po yung nakarang eleksyon, may nagpo-protesta pa. Hindi ba, bayan ko? Dito po, bayan, kaya napag-usapan. Itong sinabi po ni Donald Trump, nag-uumpisa pa lang pong eleksyon. Kung mo nakakuha siya ng 1%, dinideklara niya na po ang kanyang sarili bilang nga po'y nanalo. Hindi pa nga po natatapos ang bilangan Hindi ba, bayan kong Pilipinas? Nag-uumpisa pa lang ang bilangan, nagdideklara ka na ng panalo. Win-win ka agad Ang masakit, bayan ko, kapag ikaw ay naulat, ito sinasabi ni Donald Trump Oh, ano sabi niya? Kapag ako'y natalo, dinaya. Alam ko hindi ganun ang ugali ng mga Amerikano Dito nahawa na yata rito sa ating sa ating bansa. Sa mga politikong pulpul. Na kapag natalo, nadaya. Dito po, hindi na kayo katakataka rito sa Pilipinas. Lahat dito, uso pandaraya. Nananalong iba rito, puro pandaraya. Mula na mauso rin yung smart magic niya, nagkaloko-loko eleksyon sa ating bansa. Dito, bayan kong Pilipinas. Para napanood ko na di ba? Nagpo-protesta nga dito sa ating bansa. Bayan ko, tumakbo sa Korte Suprema. Ulat, hindi ba? Ulat na kung saan-saan na nga po'y dumaan na proseso, lumabas pa rin talo. Ngayon, ito, Korte Suprema naman po ang inaantay na desisyon. Kaya nang marinig ko yung US Supreme Court na kung saan sinasabi ni Donald Trump, kapag siya'y natalo, pinahihinto niya na yung bilangan Kapag nagdinideklara niya na yung sarili niya Ito po yung malaking problema. Ngayon pa lang tayo makakakita sa history ng bansang Amerika na mayroong ganito pong pangyayari na kung saan nag-uumpisa pa lang eleksyon, nananalo na. At kapag natalo, dinaya. Bayan ko. Yun po yung sinasabi natin, mga nahingahan po ni Juan de la Cruz itong si Uncle Sam. Pag natalo, dinaya. Ayan, bayan kong Pilipinas. Huwag lang originality rin itong Amerika sabi nga po minsan po yung eleksyon, pinakamaruming laro yan puntahan naman po natin, bayan ko, 76 billion inilabas sa Bayanihan Act dahil sa COVID-19. Saan napunta yun? 78 billion na ilabas na nailabas na versus COVID pandemic. Saan kaya napunta? Hindi ba pwede i-audit yan? Ang dami pa rin mga nagre-reklamong hindi nakatanggap ng SAP ewan ko rito kay Mampi kung nakatanggap to. Okay, tahimik ang mga kamoting politiko sa pagtulong sa biktima ng Bagyong Rolly. Oo nga, maraming tahimik. Ang maingay lang itong si Mayor Isko Moreno. Truck yung pinadalang mga ayuda papuntang Albay. Tsaka itong maingay po, itong si Vice President Leni Robredo. Ayan, joke ni Pangulong Digong sa Pag-asa. Matapos manalasa ang super bagyong si Rolly. Sana daw, pakiusap po ni Pangulong Duterte sa Pag-asa. Ipangalan na naman daw
ang pangalan ng bagyo sa mga cabinet member. Ano kaya gustong palabasin ni Mayor Duterte rito? Bagyo sa pagnanakaw o bagyo sa serbisyo? Yun bayan ko. Sige po. Ang oras po natin, sinasabi nga minsan po, ayaw man natin kangay pigilin yung oras na dumarating, darating at darating yan, no? Muli po bayan kong Pilipinas, no, sa darating pong Martes. Kaya po ng dati, binabati ko rin po yung aming program director, producer, na si Kari Kili sa programang Ano Bang Ating Kabayan? Ayan. Mabuhay ka, Kariki. At syempre, lahat-lahat po ng mga nakawatch sa buong bansa, sa buong mundo, sa ating programang Gulped de Gulat, shoutout, sa darating pong Martes. Muli po, lagi natin sinasabi, ang COVID-19, nandiyan pa rin sa tabi. Hindi nawawala. Kaya panatilihin po natin ang social distancing, magsuot ng face mask, face shield, maghugas ng kamay, magsabon, mag-alcohol, lahat po. At higit sa lahat, magdasal. Muli po, bayan ko, ito ang inyong kabayan, Jun ang Soras nagsasabi po, mabuhay po ang sambayanang Pilipino.